something you'll get a lot of hate for if you say it out loud. Simps will always be present in our world. Hindi sila mauubos kahit dumami ang men influencers who's gonna teach them the right way. Simps are always gonna be there. Walang paraan para maubos sila. Resulting to these simps giving so much validation and appreciation to women that women think they don't need to work hard para lang mapansin. Women will always think that the validation and appreciation from men is very easy to get. Kaya hindi pinapahalagahan yun ng mga babae pag pumasok sila sa isang seryosong relasyon. Hindi lahat but many. They are not afraid to get out of a relationship because they always know a lot of simps are out there for them. Yung mga lalaking kastang-kasta, yung mga lalaking readyng suungin ang buong mundo para sa kanya, yung mga lalaki na readyng i-tolerate ang bad behavior ng mga babae. Simps will always be the reason on why women will never fear losing a genuine connection. Kasi marami sa babae naive sila that they think that because of this validation and appreciation na nakukuha nila sa karamihan, a lot of these people are gonna take them seriously. And that's because these kinds of men will do anything just to hit, then leave right after. Women will hate men for it. Unfortunately for women as well, ang pinapakinggan nilang tao is yung relatable lang sa kanila. So they just trash men for it instead of actually educating women on how to filter out men. So the cycle goes over and over and over again. Example, 100 men simps for 1 woman only. At yung babae na yun nasa isang healthy relationship. Hindi matatakot yung babae na yun na mawala siya dun sa healthy relationship na yun kasi may 100 lalaking nag-aabang sa kanya. Umalis siya dun sa healthy relationship na yun kasi feeling niya nasasakal daw siya. Feeling niya manipulative dahil kinokorek yung bad behavior niya. Itong 100 na lalaki na to na simping sa kanya, sasabihin sa kanya na tama siya. Tama ka, wala kang ginagawang mali. Kaya sa akin ka na lang, baby girl. Itong babae pumayag. Sumama, namili dun ng isa. Tinikman ng paulit-ulit. Nung nagsawa, umalis yung lalaki. Iniwan yung babae, dagdag trauma na naman. Hindi pa nakakapaghilyan sa una. Tapos ngayon, dagdag trauma ulit. Tapos dun magko-conclude yung babae na lahat ng lalaki pare-pareho. Makakanood siya ng man-hater na influencer na magagatungan yung mindset niya. So instead of you being able to know what's the right thing to do, you're just gonna hate men for it. And because you don't have any idea on how to filter out men and choose properly, gagawin mo ulit yung parehong cycle. Pipili ka ulit ng taong i-validate lahat ng gawain mo, no? Akala mo kasi pag ganun, mahal ka ng tao. Kapag pinapayagan ka sa lahat ng gusto mo at wala siyang kinokorek sa'yo. Kasi yun ang tinuro ng mga influencers sa inyo. Na kapag kinokorek ang bad behavior ng babae, ang equation daw nila is yung lalaki insecure. So ngayon mapupunta ka sa lalaki na walang pakialam sa'yo. Ang gusto niya lang matikman ka. Correct? Tapos pag pinagsawaan na yung ganda't katawan mo, aalis ulit yan. Same cycle. You're gonna hate men for it again. Sinong lalapitan mo? Yung influencer na man-hater na magsasabing all men are trash. Tapos pag lumingon ka sa likod mo, andun ulit yung mga simp, kumakaway sila sa'yo. Oo, mali yung nang iwan sa'yo. Ako piliin mo. So now, do you get it? If you don't, love me or hate me, I don't fucking care. Nice.